Ang mga dinosaurs tulad ng T-Rex at Brontosaurus ay trademark icons na ng prehistory. Pero ang mga animals na ito ay nag-evolve mula sa mga ninuno nilang medyo less impressive sa kanila. Karamihan sa mga humble ancestors na ito ay mga medyo may hinang nilalang at nagpakita lang ng katiting na bakas ng evolutionary future na makukuha ng kanilang mga tagapagmana. Sa videong ito, ipapakita natin ang ancestral animals na nag-lead sa evolution ng ilang sa pinakasikat na dinosaur. Ang Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Parasaurolophus at Brontosaurus. Noong unang panahon, mga 200 million years ago, may isang maliit na herbivore dinosaur, hindi lalaki ng 2 metro, ang namumuhay sa ngayong South England. Meron itong mahaba at makikitid na baraso na bawat isa ay may mahabang kuko. Ang front limbs nito ay mas maiksi kaysa sa nasa likod at ang buntot nito ay mas mahaba kaysa sa ulo, leeg at katawan na pinagsama mo. Pinangalanan niyo ng mga scientists na Tecodontosaurus antiquus. Ang Tecodontosaurus ay isang basal sauropod morph. Ang grupo ng mga dinosaurs na kalaunan ay nag-give rise sa long neck sauropods kasama ang iconic na Brontosaurus. Sa paglipas ng sumunod na milyong taon, na-develop ng mga sauropods ang kanilang characteristic long necks at tails. Na-adapt ang quadrupedal stance para masuportahan ang mabigat nilang pangatawan at naging pinakamalaking hayop na lumakad sa ating mundo. Mga 50 million years matapos ang oras ng Tecodontosaurus, nayanig ang Earth dahil sa lakad ng Brontosaurus at ng mga kamag-anak nito. Mga nilalang na nasa 10 tonelada ang bigat at umaabot ng 20 metro ang haba. Ang Scatelosaurus naman ay isang maliit, magaan at ground-dwelling herbivore na nanirahan noong nakalipas na 196 million years ago na ngayon ay kilala natin bilang Arizona. Ang pinaka-characteristic feature ng hayop na ito ay ang several hundred osteoderms ito sa katawan na nagpo-form ng parallel rows. Dahil sa feature na ito, nabigyan ng dinosaur ng pangalan ng Scatelosaurus na ang ibig sabihin ay Little Shielded Lizard, mula sa salitang Latin na scutellum na ang meaning ay little shield. Umabot ang laki ng Scatelosaurus ng nasa 1.2 meters at may unusual na mahabang buntot, siguro para makapag-provide ng counterbalance laban sa bigat ng armored body nito. Ang Scatelosaurus ay isang primitive thyreoporan, ang clade na kasama ang tinatawag na armored dinosaurs. Ang thyreophorans ay nahahati sa 2 main na pamilya, ang Stegosaurus at ang Ankylosaurus. Ang Stegosaurus mismo ang iconic heavily built quadruped na may distinctive combination ng broad, upright plates at isang buntot na may spikes ang tip, ay nag-evolve mula sa nilalang na katulad ng Scatelosaurus. Ang pagkakaroon ng low aerodynamic posture, malakas na hind limbs at mahaba at stiff na buntot ang naging dahilan kaya mas malakas takbuhan ang Gideon Mantelia. Ang lightweight na to ay nabuhay noong nakalipas na 129 at 125 million years ago at lumaki ng halos 2 meters in length. Herbivorous ito. Ang pointed snout nito ay matulis na beak ang dulo para sa pagkagat ng mga plant material. Ang Gideon Mantelia ang isa sa pinaka-primitive na ornithopod dinosaur na kilala so far. Nagsimula ang ornithopods bilang maliliit na bipedal running grazers, pero gradually ay lumaki ang size at bilang hanggang naging isa sila sa pinaka-successful na grupo ng mga herbivores sa Cretaceous world. Ang kanilang major evolutionary advantage ay ang progressive development ng isang chewing apparatus na naging pinaka-sophisticated na bagay na develop ng non-avian dinosaurs, na katumbas nga ng isang modern mammal tulad ng domestic cow. Ang ornithopods kaya ng Parasaurolophus ay nag-originate mula sa mga dinosaurs na ang itsura ay hindi nilalayo sa Gideon Mantelia. Ang guanlong na may elaborate crest, isang pares ng mahabang 3-clawed forelimbs at nababalutan ng balahibo ay tila hindi mukhang ancestor ng sikat na T-Rex. Pero ang hugis ng ngipin nito at ang specific features sa bungo at pelvis ay talagang Tyrannosaurus origin. Dahilan naman para ang guanlong ay ang maging isa sa pinakaunang form ng grupo. Ang pinaka-characteristic feature ng primitive tyrannosaur na ito ay siyempre ang crest nito. Kawato sa fused bones, puno ito ng air sac at reminiscent ng ornamental features
na makikita sa ilang mga nabubuhay na ibon tulad ng cassowaries at hornbills. Nanirahan ng Guanlong sa China noong late Jurassic period, 92 million years bagong appearance ng sikat nitong descendant. Umabot to ng 3 metro, katiting lang ang size sa sikat na tong pinsan. Ang yinlong naman ay ang mga maliliit na herbivore na may virtually frill-less at hornless skull. Ito ang pinakamatanda at pinaka-primitive na relative ng sikat na Triceratops. Nasa 1.2 meters mula ilong hanggang buntot at may bigat na nasa 15 kilos. Ang yinlong ay mala-duwende kumpara sa 3-horned face descendant nito. Kaya ng maraming maliliit na ornithischians, ang yinlong ay may mahaba at robust na hind limbs kasama ang mas maliit at slender na forelimbs, dahilan para masabing bipedal ang lifestyle nito. Ang nilalang na ito ay kilala mula sa isang nearly complete skeleton na nakuha mula sa Zhanggar Basin ng Western China. Ang remains nito ay nakita sa rock deposits na mula noong 159 million years noong late Jurassic period. Nag-coexist ang yinlong sa primitive Tyrannosaur Guanlong at ang dalawa ay maaring nag-develop ng isang predatory/prey relationship bago ang kanilang iconic successors. So masasabi na ang Tyrannosaurus versus Triceratops rivalry ay ang pinakamatinding labanan ng uri nila sa Animal Kingdom na may nakakabiglang mahabang history pala. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!